Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas sa kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Gorete ang karangalang maging martir. Loobin mo magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin, na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Hindi magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samari ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven, na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasi kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kaniyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas sa masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa linmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay sinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol. At dito pinangalanan na rin niya yung magiging 12 apostol niya. At sa kanyang pagsusugo sa 12 ito ay pinagkalooban niya sila na kapangyarihan makapagpalayas ng mga demonyo at hindi na makapagpagaling sa mga may sakit. Ang tagubili ni Jesus, hanapin muna ninyo ang nawawalang sambahayanan ng Israel. Hanapin muna ninyo ang mga nawawalang sambahayan ng Israel. Sino ba yung mga ito? Ito yung mga sila yung sambahayan ng Israel, ito yung natagpuan natin sa lumang tipan na madalas ay hindi nagiging tapat sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanila. Halimbawa po sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Oseas,
inilarawan ni Oseas ang Israel na masarap na alak. Gayun din, ang napasin ni Oseas sa bayan ng Israel, habang sila umuunlad, materially, economically, mas lalo silang nalalayo sa Diyos. At ito'y pinakita nila sa pagtatayo ng mga altar para sa kanilang sinasambang Diyos-Diyosan at gayon din sa pagtatayo ng mga pillars. Ititanda na kanilang kawalan ng katapatan sa Diyos sa pag-iisip na sabi nga nila ay hindi namin kailangan ng hari sapagkat din kami natatakot sa Diyos. Ititanda ng kanilang, sabi nga, umulad man sila sa buhay, financially, materially, pero unti-unti nagde-deteriorate ang kanilang espiritualidad sapagkat nalalayo sila sa Diyos. At ang ganitong senaryo nagpatuloy sa loob ng mahabang panahon. Kaya ka na dumating anak ng tao, si Jesus, ito kagad ang parating bilin niya. Tipunin ang nawawalang tupa ng sambayan ng Israel, hanapin sila. Pagkapakita na ang Diyos sa likod ng kawalan ng katapatan ng Israel ay mananatili at nananatiling tapat sa kanila. Ngayon, isang bagay pang nais kong pagtunan natin dito ng pansin sa araw na ito, yung mga milagro na ginawa ng mga apostoles. Sila'y nakapagpagaling sa mga maraming sakit, sila'y nakapagpapalayas ng mga demonyo. Kaya nga, nung sinugo rin ni Jesus yung 72 sa kanyang pangalan, namangha sila sapagkat yun din ang nagagawa nila. Pero para saan ba ang mga milagrong ito? Ito isa sa naging tanda ng presensya ni Jesus, ang mga milagro, ang mga kababalaghan. Ititanda ng presensya ng Diyos upang sa gayon ay ang mga tao ay mapanumbalik niya sa Kanya. Pero kung mapapasin po natin mga kapatid, sa ating kasalukuyang kapanahunan, bihira, isa o dalawa lamang mababalitaan natin mga ganitong mga milagro. Pero sa sinaunang buhay ng simbahang Katolik at tinatag ng ating Panginoon, laganap ang ganitong mga kaganapan. Dahil sa pamamagitan nito, bagamat wala na si Jesus at nakabalik na sa kanyang kaharian, yung mga ginagawa ng mga apostol na natagpuan natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, ng mga milagro, pagkapagaling sa mga may sakit, pagbuhay sa mga namatay, gayon din pagkapalay sa mga demonyo. Ito ay tanda ng presensya ng Diyos. Ito ay nagiging daan upang ang mga tao ay sumampalataya at manalig sa Diyos sa pinapayag ng mga apostol. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong marahil nawala. Di ba total nawala? Maring nabawasan. Anong kadahilanan? Ang simple kadahilanan nito ay yung presensya ng Diyos ay talaga naging aware na ang mga tao. Yung presensya ng Diyos, naging aware na ang mga tao. At dagdag pa dito, ay yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoon, sila yung nagsilbing tagapagpaalala ng presensya ng Diyos. Yung kanilang marubdob na pagmamahal sa pananampalataya at lalo tigit yung mga martir ng sinaunang simbahan. Kasi di ba alam naman po natin na ang mga unang taon ng simbahan ay punong-puno ng mga pag-uusig. Ang gusto ng Imperyo ng Roma, taligdan nila ang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ano nangyari? Sa ginawang pag-uusig, sa halip na matakot at pabawasan ng mga sumasampalataya, lalo pa itong dumami. Lalo pang dumami ang sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng simbahan na ang dugo ng mga martir ang naging binhi ng pananampalataya ng simbahan. Dahil nga sa mga martir na ito, sa halip na matakot ang mga tao,
ito yung naging daan pa upang patuloy silang manalig sa Diyos. Kasi nga, magagawa ng isang tao na mag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon, sabi nga sa prepasyo ng mga martir, hindi dahil sa kanilang katatagang likas, kundi ito'y biyaya sa kanila ng Diyos. Yung buhay ng mga tao, yung buhay natin ang magsisilbing tagapagpaalala ng ating pananampalataya at gayon din ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kayong araw ay ginugunita natin isang martir, si Santa Maria Goretti. Nabuhay siya 12 taon lamang, 1890 hanggang 1902. Wala po sa bansang Italy. Pangatlo po siya sa 7 magkakapatid. Pamilya nila ay mahirap. Ang kanyang mga magulang naghahanap buhay sa bukirin. Hindi sila nakapag-aral dahil nga po sa tindi ng kahirapang naranasan ng kanilang pamilya, kung kaya't ang lahat ng mga anak ay tumutulong sa paghahanap buhay. Sa edad na siyam, namatay ang kanyang ama. Sa edad na 12 o 11, tinanggap niya ang First Communion. Dahil nga nag-iisa na lang kanilang ina, lahat ng sila magkakapatid, tumutulong sa gawain sa bukid. Pero si Santa Maria Goretti, naiwan sa bahay. Siya yung nag-aalaga, nag-aayos ng gawain sa bahay. Nagluluto, naglilinis, at marami pang mga gawain sa bahay. Mula pagkabata, masayahing tao si Maria Goretti. Mabuting bata, may malalim na pagmamahal sa Diyos. Ngayon, dahil sa tindi ng kahirapan na nalaganap sa kanilang lugar, ay meron silang tinanggap na isa pang pamilya sa kanilang tahanan. At ito pong pamilyang ito ay merong anak na binata, si Alessandro, 20 years old. At dahil nga madalas naiiwan si Maria Goretti sa kanilang tahanan, nagkaroon ng pagnanasa si Alessandro sa kanya. Pero iti tinatanggihan ni Alessandro. Hindi siya makapagsumbong sa kanyang ina sapagkat pinagbantaan siya ni Alessandro na kapag siya nagsumbong ay mapapahamak ang kanyang buong pamilya. Hanggang sa isang araw ay talagang pinilit ni Alessandro kanyang sarili kay Maria Goretti. Pero sa halip na pumayag si Maria Goretti ay tumanggi pa rin ito. At dahil sa pagtanggi nito, pinagsasaksak siya ni Alessandro ng maraming beses. Dinala siya sa ospital, pero hindi na rin siya umabot. Pero sa tala na kanyang buhay, pinatawad na niya si Alessandro sa kanyang ginawa. At sabi po niya, gusto niyang makita sa langit si Alessandro. Nahuli si Alessandro, pero nung unang mga 8 taon ng pagkakakulong, wala siyang remorse sa ginawa niyang kasalanan kay Maria Goretti. Hanggang isang gabi, napakita si Maria Goretti kay Alessandro sa panaginip. At ito yung naging sanhi ng kanyang pagbabago. Nakalaya siya, at sa kanyang paglaya, pumasok siya as lay brother ng Capuchin, mga Franciscans. Si Maria Goretti ay nakakanonize ng simbahan July 25, 1950. At sino yun nandoon sa Vatican? Noong ikanonize si Maria Goretti, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at maging si Alessandro. Yung buhay ng mga unang Kristiyano, yung buhay ng kapwa Kristiyano natin, ang patuloy na magpapaalala ng presensya ng Diyos. Siguro nga, walang mga milagro tayo masyadong mararanasan. Yung mga extraordinaryong mga pangyayari sa ating buhay. Pero tayo mga kapatid, ano ba ang nagiging sanhi kung bakit sa likod ng mga maraming pagsubok na naranasan natin, sa likod ng maraming skandalo na kadalas ay kinakaharap ng simbahang Katolika,
mula pa nang maitatag ito, magpahanggang ngayon. Ano yung nagsusustain sa ating pananampalataya? Ano yung nagiging dahilan bakit patuloy tayong kumakapit sa ating pananampalataya? Marahil mga kwento ng mga martir, mga kwento ng mga santo at santa, mga personal nating karanasan sa Diyos na minsan, hindi natin maipaliwanag. Na minsan sabi natin ay, Lord, abot-abot na. Parang hindi na ako karapat-dapat sa mga biyayang ito. Yung mga ganyang karanasan sa ating buhay, yan yung nagsusustain sa ating pananampalataya sa Diyos. Wala mang milagro, pero yung mga karanasan nating kabutihan ng Diyos, yung maranasan nating mga kagandang loob ng Diyos, ito yung nagiging sapat na para sa atin upang tayo ay manatiling tapat at yumayakap sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Bilang bayang tinawag ng Diyos, iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sama ang ating mga pangailangan. Siya na patuloy nagmamalasakit sa atin, ating itutugon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat at intensyon ni Angel Boy Cruz Jr., kaya din para sa natatayong kahilingan ni na Rachel Tubana, Ralph Tico Espinola, at para sa ligtas sa paglalakbay ni na Jano at Annalisa Espinola, para kay Lucy Halili na nagdiriwan ng kanyang kaarawan sa araw na ito, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Angel Lourdes, Daniel Jr., Manuel Jesus, Jose Pirona. Ating idulog sa Diyos, iwa pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang Panginoon, narito ako, nakahandang sundin na kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at paspasan ang mga alin na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa lingas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan ni Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinabakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Maria Goretti at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat